mga apo, mga anak, andito na naman si Lola Becky. Galing nga ako sa talyer. So, naayos yung gulong ko. Brakes. Pero may problema ako dun sa sensor. Sa right side. But anyway, o-orderin niya. So, baka Wednesday papagawa ko na. Pagdating sa kotse ko, kailangan maagapan kasi para tumagal yung sasakyan. Ganun ako mag-alaga ng sasakyan ko. Okay. Anyway, nandito ako ulit. Mag-share ako ulit ng kwento ko sa libro ko. Yan, kwento ni Lola Becky. Okay, entitled, Tiwala, ang pinakamalaking yaman ng caregiver. Yeah, totoo yan. Yan ang number 1. Dapat naiingatan natin. Okay, ito yung kwento ko ha. Ito yung sa libro ko. Tiwala, ang pinakamahalagang yaman ng caregiver. Isa sa mga bagay na lagi kong sinasabi sa interview pa lamang ay tungkol sa kaligtasan ng mga mahahalagang gamit sa bahay. Hindi ito dahil may pagdududa ako sa sarili ko o sa ibang tao, kundi dahil gusto kong maging malinaw ang lahat bago pa ako magsimula sa trabaho. Sinasabi ko agad sa pamilya na mas mabuti kung ang mga valuables tulad ng alahas, pera, mamahaling paintings at mamahaling damit ay nakalagay sa isang ligtas na lugar. Lalo na kung may mga taong labas-pasok sa bahay tulad ng housekeepers, relievers, maintenance workers o ibang caregivers. Kung ayaw naman nilang itago ang mga ito, mas mainam na gumawa ng inventory ng mga mahahalagang gamit at ipaalam ito sa lahat ng taong nagtatrabaho sa bahay. Maaring ipasulat o papirmahan ang bawat isa para malinaw kung ano ang mga bagay na dapat ingatan. Hindi ito para magduda sa isa't isa, kundi para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Kapag malinaw ang sistema at maayos ang endorsement ng bawat caregiver o worker, mas nababawasan ang posibilidad na may mapagbintangan kung may mawala man. Para sa akin, ang reputasyon ng caregiver ay napakahalaga. Mahirap itong buuin pero napakadaling masira. Kaya bilang caregiver, kailangan nating maging maingat sa bawat kilos at desisyon. Ang tiwala ng ating amo ay isang malaking biyaya. Kaya tungkulin natin na alagaan ang tiwalang iyon at protektahan natin ang ating pangalan. Okay? Ito yung pagdinilay, reflection. Sa trabaho ng caregiving, hindi lang lakas at pasensya ang puhunan. Reputasyon at integridad ang tunay na yaman ng isang caregiver. Ang isang caregiver na may malinis na pangalan ay madaling pagkatiwalaan. Ngunit kapag nasira ang reputasyon, mahirap na itong maibalik. Kaya sa bawat araw ng ating trabaho, alalahanin natin, ingatan natin hindi lang ang ating alaga, ingatan din natin ang ating pangalan. Di ba? Totoo naman yun Proteksyonan mo yung sarili mo na walang taong tatapak sa'yo. Pero kasi merong mga ibang tao na hindi ko lang maintindihan bakit nila ginagawa. Yung gusto kanila siraan. Gusto nilang sirain yung pangalan mo. Kahit sila yung may kasalanan. Meron akong pinasukan na nagre-relieve lang ako, pero nasugatan yung matanda sa shift na yon. Sinabi niya sa akin na nahirapan siya, kaya yun nga, sumabit daw yung paa. Ako naman, nagtitiwala naman ako sa kanila dahil una, weekends lang ako. Yung pala siniraan na ako dun sa pamilya dahil hindi ko daw kaya yung matanda, kaya nasugatan. Ako ang may kasalanan sa loob ko. Pero hindi ko nang pinatulan yun kasi malinis ang konsensya ko Kaya yan nga, sinulat ko yan. Kaya tayong mga caregivers, tandaan ninyo to
lagi kayong dapat may endorsement. Kasi para maiwasan yung pagbibintangan ka o sisirain ang pangalan mo. Merong ganun eh. Merong iba na dahil sa inggit o di kaya gustong kunin ng trabaho mo, yung ganun. Kaya sila gumagawa ng ganun. Tsaka yung iba, walang pakialam. Hindi nila iniisip yung gagawin nilang masama. Pero sa tandaan nyo lang to, yung mga gumagawa ng ganyan, mas malaki ang balik sa kanila later on. Kaya ako pinababayaan ko lang yan. Pagka may mga taong gumaganyan, sinisiraan ako, hindi ko pinapansin yan. Hindi ako nakikipagtalo na. Kasi para sa akin, it's useless makipagtalo ko eh. Basta ako malinis konsensya ko, wala akong ginawang masama. Dinadasal ko na lang sila na sana walang mangyari dun sa matanda sa shift nila. Meron na nga nangyari, pero binaling mo sa iba, mas grabe pa ang susunod na mangyayari kung hindi ka hihingi ng tawad sa Diyos. Sa Diyos ka lang humingi ng tawad, wag na sa akin. Basta alam mo, nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. But anyway, number 1 talaga, yung pinakamahalaga sa caregiver pag nagtatrabaho, kailangan natin ng pera. Kaya kailangan maganda rin yung pagtitiwala nila. Talagang pakita ninyo na mapagkakatiwalaan kayo. Lahat ng bagay, grabe. Yung iba nagnanakaw ng kutsara, ng tinidor, mga kaldero, plato. Ano ba yan? Sa totoo lang, ang dami kong pinasukan na nung namatay yung mga alaga ko. Tinatanong ako anong gusto ko sa bahay nila? Ay wala akong hiningi. Hindi ako humihingi. Ayoko kasi basta hindi ko feel yun. Kung iabot sa akin, ibinibigay sa akin, tinatanggap ko. Pero yung sasabihin sa akin, pumili ka kung anong gusto mo dyan. Ayoko. Hindi ko feel yun eh. At saka una, sabi ko, wala akong paglalagyan. Maliit lang yung tirahan ko eh. At saka hindi ko kailangan ng sobra-sobrang gamit. Grabe. Hindi ko kailangan ng mamahaling gamit o mga kahit na hand-me-down yun. Hindi yun eh. Basta sa feeling ko lang, mas gusto kong respetuhin lahat. Ayoko yung may masasabi sa akin, namatay lang ang nanay ko eh, inangkin mo ng lahat. Yung parang ganon, di ba? Merong ganon eh, May kilala akong ganon. Iniwanan nga siya eh. Pinagkatiwalaan siya doon, magbantay hanggang kinabukasan. Pagbalik nila, naimpake na niya lahat ng mga gamit. Hinatid pa siya ng mga anak sa bahay. Walang konsensya talaga yung mga ganon. Kaya tandaan niyo yung mga taong ganyan. Yung mga taong hindi mapagkakatiwalaan, huwag niyo isasama sa grupo niyo. Never. Ingatan ninyo yan, mga bata, mga anak, mga apo. Yung mga nag-caregiver, mag-ingat kayo. Maging alert lang kayo. Hindi kayo maibig sabihin na maging paranoid. Hindi naman ganon. I mean, kung wala kang awareness, hindi mo maiisip itong mga bagay na to eh. At least alam mo na may ganitong sitwasyon na nangyayari. Okay? Anyway, share lang ako. Thank you so much. At God bless us all. Maraming salamat. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay